marami ding mga independent vloggers na responsible. There are many of them. Now, although they don't report to a certain company, an entity, and they're just by themselves, independent, responsible pa rin sila. And that's why siguro it's about time na I don't know if this needs legislation na magkaroon po ng kapisanan ng mga vloggers sa Pilipinas or something to that effect na para magkakaroon ng policing doon to police their ranks na para maging responsable na sila that they should be recognized by the government. Hindi yung sa ngayon, may kanya-kanya sila. Marami nga dyan ng mga vloggers na sumusunod sa Code of Ethics, sa tamang pamamaraan na para ilabas mo yung mga istorya mo sa social media. Pero meron pa rin talaga dyan mga guerrilla na talagang pag umupak-upak lang na without thinking of the consequence because walang nag-regulate sa kanila. And then bahala na kapag dinimanda o hindi. So, yun lang po. Again, ulitin ko, marami pa rin po mga responsible mga vloggers. Kaya lang, meron ilan dyan na yun ang sumisira na talagang wala nang sinusunod na patakaran basta tira lang ng tira. Ang kakaibahan po kasi sa mga TV network sa mga newspaper kumpara doon sa mga independent vlogger, may accountability kasi ang mga reporter, mga cameraman, anchor pag nasa TV station sa traditional. Unlike sa mga independent vlogger, walang nagpupulis sa kanila walang accountability. So, pwede silang magbitaw ng salita kahit anong salitang gusto nila because wala nag-check and balance. Unlike sa mga TV networks, sa mga newspaper, of course, sa radio station. Yan yung po na-experience ko. Napakahalaga po ang papel na ginagampanan ng mga taga-media dahil sila po ang nag-educate sa atin kung ano talagang tunay na nangyari sa ating bansa. Kung ano yung mga dapat malaman ng taong bayan, whether that's primetime news or any time of the day na news na galing po sa ating mga tawagin kong traditional media. Dahil walang fake news na lumalabas sa kanila. Talaga, I can say that. Regardless kung anong TV channel yan, I know that for a fact na pag yung mga TV stations, hindi nagpapalabas yan ng mga fake news. Yung mga radio stations, TV and radio stations, hindi yan. Maging sa mga newspaper. Maliban na lang siguro dun sa mga vloggers na walang nireport na amo, diba? O kumpanya, independent. Yun yung nakakatakot. Doon nag-umpisa yung fake news.